Ang mga natutulog ng malakas humilik mas madaling mamatay. Huwag dating baliwalain ang hilik. Ang natutulog daw ng umaga ay mas mababa ang immune system nila kumpara sa natutulog sa gabi. Hindi talaga custom yung body natin na matulog sa umaga. Mga natulog ng bitin o pwede bang bawiin sa ibang oras ang pagtulog nila. Mahirap na bawi. In a sleep medicine world, meron tayong sleep tech na tinatawag hindi healthy and eventually can lead to heart attack. Ano katotoo? Ang pagtulog ay isa sa doktor natin sa buhay natin. It's a self-healing. If the patient is nag-i-snort, nagkakaroon ka ng flow limitation survey, nagbabara ang lalamunan. Kailangan ba ng 8 oras na tulog? Hindi natin pinapansin at hindi natin nabibigyan ng prioridad sa buhay natin ay ang pagtulog. Yeah, marami kasi sa mga Filipino meron problema sa pagtulog. Actually, research show like 1 out of 4 ng Filipino adult are suffering from this debilitating disease called obstructive sleep apnea. Sobra talagang hindi pa natin na-diagnose, and in fact, that research shows then na 90% ng pasyente natin na may hypertension and 50% ng patient na may diabetes. Ang roots nito is coming from problema sa pagtulog. And if the patient is gonna be diagnosed, yung 90% na to is meron talaga siyang problema sa pagtulog, which is obstructive sleep apnea. The reason why is that if the patient is nag-i-snore, yung snoring kasi yan yung primary symptoms. So naghihilik yung ating mga kababayan. Nung bata ako, sinabi sa akin na pag naghihilik ka, maayos daw talaga tulog mo. Mali pala yun. Ibig sabihin ng naghihilik, nagkakaroon ka ng flow limitation survey, nagbabara ang lalamunan. Pag nagbabara ang lalamunan, less yung oxygen intake na pumapasok sa katawan mo. Pag less oxygen intake, ang tendency, magkakaroon ka ng awakenings o nagkakaroon ka na tinatawag na microarousal. Yung nagigising ka pero hindi ka aware na nagigising ka. If that's happening throughout the night, you're putting a lot of stress to your heart. Ang mga natutulog ng malakas humilik, mas madaling mamatay. Yes, number 1 signs ng obstructive sleep apnea is yung malakas maghilik. Huwag dating baliwalain ang hilik. Ang hilik ay nakakamatay. Yes, for example, if you're getting elbowed by your partner, sinisiko kapag natutulog ka because naghihilik ka, moderate to severe obstructive sleep apnea, you might be suffering. And yan is based dun sa clinical research. So kung may partner ka at malakas kang humilik, dalawa kayong nagdedelikado dahil yung naghihilik at yung nakakarinig ng hilik na hindi makatulog. That's right. And in fact, the divorce population is 48% because of the problem sa pagtulog, yung paghihilik. Ang number 1 cause ng paghihiwalay ng mag-asawa ay ang paghihilik. Yes, 48%. Kaya pinapalayas yung mga partner na naghihilik. Tama po. US and Canada, there's a lot of separation, divorce cases because of problems sa pagtulog. Kasi pag may problema ka sa pagtulog, ano bang unang tinatamaan? Of course, yung puso. Pero yung nagkakaroon ka ng mood disorder na tinatawag, nagkakaroon ka ng forgetfulness. In worst case scenario, it can lead to accident. Kaya yung mga pasyente na hindi nakakatulog and you're putting a lot of stress to your heart, ang tendency yan mag-develop ng hypertension. Now, pupunta nga ngayon sa doktor mo. Sasabihin ng doktor mo na, okay, may high blood pressure ka. Then they're gonna prescribe you a medication. Sa abroad, based on my Canadian experience in a medical field, doon pag yung pasyente namin is may hypertensive, automatic, we send this patient for diagnosis for obstructive sleep apnea. Kailangan natin magawan ng paraan kung ano ba yung root ng problema. Pagka may high blood ang pasyente sa ibang bansa, ina-assess ang pagtulog? Yes, that's mandatory. Dito sa Pilipinas, kapag ka may high blood, ang ginagawa, nire-resetahan ng pampababa ng high blood. Exactly. Karamihan ng sakit na meron tayo ngayon or acquired chronic disease natin is mainly nasa pagtulog. Yes. And that's research shows, right? Hindi natin ginagawa lang ito. There's a lot of problem nowadays sa health na related sa pagtulog. Maraming mga tao kasi ang sinisisi nila kung bakit sila may sakit sa buhay. Or maraming mga profesional ang nasisisi nila kung bakit maraming tao ang may sakit sa buhay ay dahil sa kinakain. Yung tao nga is apostong tayo sa fasting. Pwede nga tayo mabuhay 7 araw na walang kainan. So pag hindi ka natutulog in a long period of time, ang pagiging problema mo dyan is naliles yung quality of life. If you're not pouring enough sleep or yung wala tayong enough oxygen sa brain natin, sa katawan natin, tendency is you're putting a lot of stress sa mga organs natin sa buong katawan. And that can develop hypertension, diabetes, and worst case scenario, it can lead to stroke and heart attack. Ang dami talagang cases na yan dito sa Pilipinas. Kaya nga, thank you for having me here kasi I want to make sure na yung mga kababayan natin is may access sila dito sa healthcare na to kasi this is something that they need to address right away. Hindi katulad sa abroad na pag diabetic ka, meron kang hypertension, you have restless sleep, automatic yun, isisente ng doctor for sleep study. Dito kasi ibang practice kasi hindi tayo aware. Dapat ginadamot natin ang pagtulog natin.
Yes. And in fact, majority ng sakit sa pagtulog is yun nga tinatawag na obstructive sleep apnea, which is yung pagbabara ng lalamunan. Nadadiagnose lang ito overnight. Nag-offer din kami ng free assessment if qualified ka sa testing. Pag tinest ka namin, it's gonna happen overnight, and then in 5 to 7 business days, we will provide you the result coming from a sleep specialist. Bakit nagkakaroon ng pagbabara? Doon sa daluyan ng hangin. Study shows 50% ng Asian population, they have like a narrowed airway. Makipot talaga ang lalamunan. Nasa genes yan sa Asian population, and also if you gain weight, for example, of course, nagkakaroon tayo ng fats dito sa lalamunan, and that can cause obstruction as well. Pag natutulog ka, nag-relax yung muscle natin. Pag nag-relax yung muscle natin, ang nangyayari dyan is hindi ka nakakahinga ng maayos, at ang tendency is you're feeling na nagkakaroon ka ng choking or gasping for air. So that's something that you need to address, because sabi ko nga, if that's happening for a long period of time, ang tinitira niyan is yung puso natin. The number one cause of death is myocardial infarction, which is cardiac arrest. Actually, 50% ng population niya na may cardiac arrest is coming from obstructive sleep apnea. Malaking factor kung bakit maraming namamatay dyan is lack of sleep. Yes. And sabi ko nga 50% is a lot. Kaya nandito tayo ngayon para maging aware yung ating mga Filipinos that this is available now in the country. Kasi before, hindi talaga. US, Canada, 10 years ago, we have massive campaign for this obstructive sleep apnea, and even the government covers this, the treatment and also the diagnosis. Kailangan ba ng 8 oras na tulog? Sa adult, hindi naman natin kailangan na talagang 8 oras magtulog. Sa bata, yes, kailangan natin yan kasi they're still growing. Pero sa adult, once you have optimal sleep, maka-5 oras ka, maka-6 na oras ka, nakaka-recover na yung katawan natin. And you can function the next day for 16 hours. Anong oras ang dapat matulog? Dapat 4 hours wala ka nang ginagawa. If your bedtime is let's say 10 p.m., 6 p.m. pa lang, medyo nag-slow down ka na, nagpapadtok ka na, sabi nga nila. Kailangan meron tayong consistent sleeping time, and kailangan mo rin meron kang wake-up time na consistent. Ang tawag dyan is kung talagang medyo OCD ka pagdating sa pagtulog mo, you can create like a sleep diary na tinatawag. How about yung mga natulog ng bitin? O pwede bang bawiin sa hapon or sa ibang oras ang pagtulog nila? In a sleep medicine world, meron talaga tayong sleep debt na tinatawag, yung utang natin sa pagtulog. Mahirap na bawiin yun. Especially kung may obstructive sleep apnea ka, for years na nangyayari yan. Yung duktong-duktong na interrupted sleep, ibig sabihin hindi healthy yan. Nag-a-accumulate na yan. So ibig sabihin doon is you're putting a lot of stress in your body. Yun yung sinasabi ko, anytime you can develop heart disease kasi yan naman ang unang tinitira ng problema sa pagtulog, and eventually can lead to heart attack. Yun ay